Eto naganap na 'to guys, nung Undas pa 'to. Umalis kami ng asawa ko ng maaga kasi nga nagawian na kasi namin na tuwing Undas ay pumupunta kami ng sementeryo at magsisindi ng kandila. Kaya pagdating namin dito sa may sementeryo guys, ay bumili lang kami ng kandila at saka yung posporo na rin. Pagkatapos namin bumili, ayan binayaran ko na kaagad at pumunta kaagad kami ng asawa ko sa sementeryo kasi nga saglit lang naman kami dito guys. At didiretso kasi kami doon sa Kananga, doon sa bahay ng mama ko. Medyo malapit na lang kasi yung bahay nila dito. Kaya ayan lang guys, nung nakapasok na nga kami sa sementeryo at nakasindi na kami ng kandila ay agad kaming umalis kasi pupunta pa kasi kami guys sa Kananga at sobrang init din kasi yung sikat ng araw at hindi pa naman kami nakadala ng tubig at uhaw na kami niyan. Kaya ayan guys, nung nakarating na nga kami doon sa Kananga, doon sa bahay ng mama ko, naabutan nga namin itong mga pamangkin ko. Ayan, naglalaro sila sa labas ng bahay. Yung mama ko naman, ayan, nagpaluto na siya ng manok dahil nga hindi pa kami nagtatanghalian at tamang-tama din kasi guys, kasi tanghali na nga kami nakarating dito. At tinignan ko naman itong asawa ko kung naluto na ba etong niluto niyang adobong manok. At nung naluto na nga guys, ayan, kumain kagad kami ng tanghalian. At fast forward, bandang hapon na pala yan guys, alas 4 na pala yan ng hapon at hindi pa kami nakauwi dun sa Ormoc dahil nga bumuhos nga itong malakas na ulan. At sabi ng mama ko, bago kami uuwi dun sa Ormoc ay maghapunan na muna kami dito. Kaya yung ginawa niya, ayan, naghuli siya guys ng saya na manok at gagawin namin tong tinola guys. Tamang-tama to guys kasi masarap talaga humigop ngayon ng mainit na sabaw, larong-laro na sa bisaya na manok. At tamang-tama din to kasi nga marami silang papaya dito at eto talaga yung kapartner guys sa tinulang manok, etong papaya at malunggay. Kaya nung nahuli na ng mama ko guys, etong manok, ayan, agad kong pinatanggalan ng balahibo sa pamangkin ko at sobrang tagal na din kasi guys na hindi ako nakakain ng bisayang manok dahil nga sobrang mahal talaga ng kilo nito. At ako talaga yung nagpresenta na ako na ang magluto dito sa bisaya na manok at yung mama ko naman agad kumuha ng papaya at medyo natagalan pa nga siya guys sa pagkuha ng papaya dahil nga nahihirapan siya sa pagkuha. Ako sana yung kukuha niyan kaso nga lang ayaw talaga niya, baka daw masugatan yung ibang papaya at masayang lang. Kaya yan guys, nagpakuha na rin ako ng mga 5 piraso guys dahil ngayong 4 na piraso ay dadalhin namin sa Ormoc pag uwi namin kasi alam nyo naman paborito ko talaga tong papaya guys, lalo na kapag lalagyan mo ng sardinas. Kaya nung nabalatan ko na yung papaya guys ay agad ako nagpakulo ng tubig at nilagay ko na lahat ng ricado, yung katulad ng tanglad, luya at saka yung sibuyas dahon guys, at yung papaya na rin sinabay ko na rin ilagay kasama yung manok para naman sabay-sabay ng maluto. At medyo matagal din kasi maluto itong papaya guys kasi nga medyo kinapalan ko nga sa paghiwa nito. At ayan na nga guys, luto na nga ating bisayang manok at ayan na, sarap talaga humigop ng sabaw kapag bisaya na manok guys, kaya kain po tayo. Thank you Lord sa lahat ng blessing. At eto nga pala guys, itong bahay ng kapatid ko, magkalapit lang sila sa bahay ng mama ko. At eto namang isa, yung green na color guys na bahay, sa mama ko yan. At eto namang isa, kapatid ko din yan. Tatlong kapatid ko kasi guys dito, kapitbahay ng mama ko. Napakalamig dito sa lugar ng mama ko guys dahil nga napaligiran sila ng mga puno ng saging.